Hello guys! This is Isa, once again. So pag-uusapan po natin ngayon ang fasting with the combination of no rice and no soda diet. So ito po talaga yung nakatulong sa akin. So ito po yung take note lang po. Ang lahat po ng sinasabi ko is hindi po galing sa expert, hindi pa po ako expert, kundi galing po to based on my experience. So, ayan po. So, una po sa lahat, ang ginagamit ko pong fasting is tinatawag natin na 16-8. So, may 16 hours fasting po tayo and then may 8 hours na eating period po tayo. Tama. So, 16 hours po na wala ka pong kakainin and then sa 8 hours naman po, pwede po tayong kumain pero be mindful lang po sa ating mga kinakain. So, paano nga ba natin ginagawa ang 16-8 na fasting na to? So, una po sa lahat, kailangan po is ma-cover up ng 16 hours na yun yung pagtulog po natin. So, ang una ko pong ginawa na schedule para sa aking fasting is nag-start po ako ng 6 p.m. to 6 p.m. to I think 10 p.m. Tama ba? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama. 6 p.m. po hanggang 10 a.m. So, ibig sabihin, from 6 p.m. to 10 a.m., hindi ka po pwedeng kumain. Kahit ano. Ano lang yung mga pwede natin kainin. Wala po talaga tayong pwedeng kainin, pero may pwede po tayong inumin. Pwede pa din po tayong uminom ng water habang nagfa-fasting tayo. Pwede din tayong uminom ng tea. Yung tea lang po talaga, wala siyang sweetener. Yung asukal, honey, mga ganun po. So, pwede din pong kung masyadong matagal ang 10 a.m., pwede din po natin gawin na 3 o'clock ng hapon hanggang I think mga 7 or 8 a.m. yun. Basta dapat kailangan 16 hours yung fasting natin. So, kung sa 16 hours fasting na yon is nagugutom ka, pwede tayong uminom ng tubig. Dahil, pag naman kasi nagugutom tayo, may tinatawag kasi tayong fake hunger na tinatawag nila. So, akala mo lang gutom ka pero hindi naman talaga. Dahil nga nasanay tayong kain lang ng kain. So, pwede natin siyang dayain sa pag-inom ng tubig. Then, sa 8 hours naman, pagdating ng 10 a.m., pwede na tayong kumain. Kaso, be mindful lang. Kasi nga po, yung tinuturo ko po sa inyo is fasting with the combination of no rice and no soda. So, ang gagawin po natin, kakain po tayo, pero wala pa din pong rice at wala pa din pong soda or mga beverages na may mga sugar. Kung talagang nagki-crave po kayo ng juices, pwede po tayong gumawa o magpalamig ng coconut juice. So, bumili po kayo ng coconut juice, i-stock nyo po sa fridge nyo, sa ref nyo, upang sa ganun malamig siya, nakakatanggal po kasi siya ng uhaw at saka cravings sa soda. So, isa po yun sa mga ginawa ko. Then, o kaya, ano pa ba yung iniinom ko? Minsan, pag talagang nagkikrave ako, ganun, gusto kong uminom ng juices, uminom din naman ako ng C2. Kaso, madalang. Ang talagang pinaka maganda is yung coconut juice. So, yun po. Buko juice. Yan.
Hindi po yung nabibili sa labas ha, yung mga natitimpla na, kasi may sugar pa din po yun. Nilalagyan pa din po nila ng sugar. Mas okay po yung natural na ikaw po yung magbibiyak ng buko, then kakayudin mo lang po yung kanyang laman upang sa ganun mas malasa pa siya at hindi mo na kailangan lagyan ng sugar. Ayun po. Okay, pag nasa eating period na po tayo, kailangan po iwasan po natin ang pag-overeating. Dahil napaka-useless din naman po kung nag-fasting ka ng 16 hours, then mag-overeat ka lang din within 8 hours. So, wala din po tayong mapapala doon. Mahirap po ba na hindi kumain? Hindi naman po, as long as tama po yung kinakain natin. So, para ma-avoid po natin yung overeating na yon, pwede po tayong uminom muna ng isang basong tubig bago po tayo kumain. O kaya, pwede po tayong magtsaa, pwede po tayong magkape. So, ganun po para po iwasan po natin yung overeating. So, next po, take note na kailangan kumain po tayo ng high protein foods at saka ng gulay. Upang sa ganun po, yung 16 hours na fasting natin is hindi po tayo magutom agad. Dahil ang protein po like pork, chicken, beef, pag kinain mo po siya, is matagal po kayong hindi magutom dahil mas matagal po siyang ma-digest. Yun. At saka, pag po kasi kumakain tayo ng gulay, mas matagal din po tayong magutom. So, iso-support niya yung 16 hours na fasting po natin. Kaya ako, kahit kumakain po ako ng egg, I always make it sure na may kasama po siyang gulay. So, yun. Then, next po is avoid over-exercise. Yan. Kasi, sa pag-research ko at pagbabasa ko, nalaman ko po na pag nagpa-fasting ka pala, kailangan i-avoid mo yung over-exercise. Pwede naman tayo mag-exercise, pero mga light lang, mga ganun. Kasi pag nag-over-exercise, mas lalo kang magugutom kasi nga mapapagod ka. Wait lang po kumagalaw. Ayan. Mapapagod ka. So, pag nag-exercise ka man is kailangan light lang. Huwag po masyado dahil nakapag-exercise ka nga pero masisira naman yung fasting mo dahil nga nagutom ka. So, hindi mo na kaya. Mas madami din yung makakain mo. Kasi okay naman kahit na light exercise lang dito sa fasting with the combination of no rice and no soda. Sure ako, effective po siya. So, ako na nga po yung gagawin kong example dahil na-experience ko po talaga. So, gusto ko lang po talagang i-share upang sa ganun makatulong din po sa mga kababaihan na gustong magpapayat. Then, next po, track your weight. So, kailangan bago ka po mag-start, kailangan i-list down or i-record mo muna yung initial weight mo. Gaya ko po. Tinignan ko po muna yung weight ko, then ni-record ko po siya. So, yun nga po, nag-start po ako ng 84.9 kilos. So, ang tracking ko po is gumawa po ako ng Excel. Then, nilagyan ko po ng date. Nilagay ko po yung initial na weight ko. At may mga apps din naman po ng fasting makikita nyo po. Then, yun. Ang ginagawa ko po kasi dati, yung pinakauna po is after a week ako, bago ko chinek ulit yung weight ko. Then,
After nun, daily na ako nag-check. Noong una kasi, hindi pa ako nag-fasting. No rice and no soda muna ako. Nag-weight din, ay nag-check pa din naman ako ng weight ng daily. Kaso, nadidismaya ako, nawawala yung hope ko, nawawala yung gana ko. Kasi nga, ganun at ganun pa din yung weight ko. At the same time, mas bumibigat pa ako. Kasi ang ginagawa ko nun, no rice, no soda, exercise. Yun kasi yung ginagawa ko nun. Mga mga sayaw-sayaw ng aerobics, then maglalakad ako ng umaga, walking, then mag-walking ulit ako ng hapon. Kasi nasa province ako, so hindi ganon siya mahiyain kasi kami. Mas hiyain kasi ako, so nahihiya akong mag-jogging dyan sa kalsada. Kasi masyado kung binibigyan ng importansya yung mga sinasabi ng ibang tao. So, yun. At saka, yun din naman talaga yung reason bakit talaga gusto kong magpapayat dahil madali akong ma-insecure sa sarili ko. So, yun. Then, next, monitor your meal. So, ganun nga po, kung minomonitor ko po yung weight ko, minomonitor ko din po yung mga kinakain ko. Kasi po, may time po kasi na chinek ko po yung weight ko ngayon, nadagdagan siya ng 0.1 imbis na mabawasan. Kaya ang ginawa ko po, lahat po ng kinakain ko within the day, for example, breakfast, ano ba yung kinain ko? Kumain ako ng 2 pieces na egg, then beef, then banana. So, yun po yung breakfast ko. Nag-snack po ako ng 4 pieces na mini donut, mga ganon. Then, dinner, egg, and yung beef na naman. Kasi, kung ano po yung ulam, yun po talaga. Kaso nga lang, talagang minimake it sure ko nakakain ako ng itlog, ng gulay, mga ganun po. Then, pangdagdag na lang po yung ulam namin. Dahil hindi ko naman po pwedeng nakainin lang lahat yun kasi nga pang ulam yun ng pamilya. So, kailangan may naka-prepare pa din kung may ulam man para sa pamilya. So, kuha na lang din pero konti lang din. Basta make it sure na may naka-prepare para sa diet plan mo. Okay, ano pa ba? So, yun nga, kaya ako siya tinatrack kasi nga may mga instances, may mga days na ganon yung nangyari. So, nung nalaman ko kung ano yung mabilis magpabigat sa'yo, o hindi ko na siya kinakain. Iniiwasan ko na siya. At saka ang pinakamagandang snack pala is peanut talaga. Peanut, gaya ng almonds, mga ganon. Kasi, ano pangalan nito? Good fat po kasi siya. Kaya, recommendable po talaga na peanut ang pinakamagandang snack. So, ano pa? Bakit ko minomonitor yung meal ko? Kasi po, para maging aware po ako kung ano yung mga kinakain ko. Para sa ganun, kung hindi maganda yung result, pwede ko siyang bawasan o kaya, pwede ko siyang i-replace. Para sa ganun, mas magiging maganda yung resulta niya. Then, after nun, sleep early. Wag po tayo magpupuyat. Dahil ang pagpupuyat po is nakaka-gain siya ng weight at nakaka-gain ng eye bag. Kaya, nire-recommend ko po na kailangan wag po tayo magpupuyat. So, wag po tayo masyadong manood ng mga Korean novelas. Kasi may time naman tayo sa umaga o kaya sa gabi kung nag-work naman po kayo dahil wala po talaga akong work ngayon. So, yun, nood-nood lang po talaga. So, nagpo-focus lang po talaga ako sa sarili ko ngayon. Wala po akong trabaho ngayon. So, may time ako. So, yun nga lang po, kung sa inyo, kung nag-work po kayo,
yun po yung magiging challenge sa inyo. So, isuko nyo na po yung panonood nyo ng Korean novelas. Make it sure na sa tamang oras makakatulog ka na agad. Ganon. Huwag po tayo magpupuyat kasi napakabilis pong nakakataba ang pagpupuyat. Lalo na po pag kagaya ko na napakadali lang tumaba. Talagang it's a no-no na magpupuyat po tayo. Saludo po ako sa mga tao na kahit anong kainin, kahit magpuyat, kahit hindi po sila tumataba kahit manganak, kahit mabuntis, sexy pa din sila. O sige, kayo na. Pero hindi po kasi kami ganon. Kaya, big deal po talaga sa amin yung pagpupuyat, yung pag-overeating, sa mga ganon. So, sa mga kapwa ko na kababaihan na madaling tumaba at gustong magpapayat ulit, hindi pa ako nagmamagaling mga beshi. Sinasabi ko lang po yung realidad at based sa experience ko upang sa ganun makatulong din po ako sa inyo at pataas ko po yung moral at yung pag-asa po na nasa puso nyo upang sa ganun is hindi nyo masabi na wala na akong pag-asa. Lahat po ng tao may pag-asa, may hope. Then after po, so may kopya po pa talaga ako para hindi ko po makalimutan. So, last, iwasan po natin ng carbohydrates. Sabi ko nga, di ba? Ang ginagawa natin is fasting plus with the combination of no rice and no soda. So, kung kakain din po tayo ng equivalent ng rice, so parang kumain na din po tayo ng rice, diba? So, kung kakain man po tayo ng carbohydrates, be mindful lang din po. Wag po masyadong madami. Kumakain din naman po ako, tinapay is carbohydrates. Kumakain naman po ako ng pandesal sa umaga. Pero hanggang 1 hanggang 2 lang po. Hindi na po ako kumakain ng pang-3. So, minsan, nung nakakain po ako ng 4 na mini donut, parang nakakonsensya na agad ako. Kasi nga 4 yun. 4. Sabi ko, naku, baka hindi maging maganda yung resulta ng kilo ko bukas. Kasi nga, everyday po yan, na-excite ako dahil everyday po is chine-check ko po yung weight ko. So, makakonsensya ako after nun pag nakita ko na dahil sa 4 na mini donut na yon is hindi naging maganda yung resulta ng aking slimming journey, di po ba? So, unfortunately naman po, dahil sa mini donut na yon is bawasan pa din naman ako kinaumagahan ng 0.4 kilos, kulang-kulang na kalahating kilo. Kasi po, pero sabi ko, sana kung hindi ako kumain ng mini donut, kalahating kilo sana. Kasi yun po yung pwede natin mabawas sa kilo natin kung talagang desidido tayo sa ginagawa natin. Totoo po yan. Makakalis ka talaga ng 0.5 kilo in a day pag talaga magiging mindful po tayo sa ating diet plan tsaka fasting. Natutuwa po ako at na-discover ko po itong combination na to. Hindi naman discover, pinagsama ko lang naman, sinubukan ko lang naman kasi madami po akong sinubukan. Nag-gym po ako, nag-exercise, jogging, mga ganun. Sumali din po ako sa mga program na may mga milkshake, yung magre-register ka, mga ganun. Kasi hindi po naging successful po sa akin. Hindi ko po sinasabi na hindi siya successful sa lahat. Sa akin lang po, hindi naging successful. So, kaya hindi pa din ako nawalan ng pag-asa, sinubukan ko pa din. So, anong realization ko ngayon? Akala ko, yung imposible, magiging posible pala.
At ito din po yung nakakapagbigay sa akin ngayon ng confidence para i-share po sa inyo dahil alam ko po na itong vlog na to, itong video na to is makakapagbigay ako ng confidence at pag-asa para sa mga kababaihan na tulad ko. Dahil alam ko kung ano nararamdaman nyo. Alam ko kung ano yung feeling ng mataba. Alam ko yung feeling ng pangit-pangit mo. Hindi ko naman po sinabi na maganda ako. Ang sinasabi ko lang po is ang babae, pag po kasi napakataba po niya, nawawala po yung self-esteem niya, nawawala po yung confidence niya. Minsan nga po pag may mga affairs, mga special occasions, then o kaya bigla-biglang may makikita kayo na barkada ng asawa mo, nahihiya ako na nakikita nila ako dahil isang beses kasi may narinig kasi ako, hindi ko nababanggitin kung sino, na ang taba-taba naman ng asawa mo. Ganun. So, hindi lang ako nahiya para sa sarili ko, pero kinaawaan ko din yung asawa ko dahil nga, 'di ba? Ganun yung sasabihin sa kanya. So, yun. Nakakahiya, masakit pakinggan. Pero wala tayong magagawa. Totoo naman. 'Di ba? Totoo naman, kasalanan kasi natin. Bakit hindi natin alagaan yung sarili natin? Pero hindi din naman natin masisisi yung sarili natin kasi minsan wala tayong time para sa sarili natin. We always give our 100% attention, time sa ating pamilya. At naiintindihan ko po 'yun. Pero kailangan din po tayo maglaan para sa sarili natin. So, yun lang naman po. So, okay, sa mga madami pa pong questions and katanungan, if you need assistance or support, just comment down below sa video na to upang sa ganun masagot ko po. At don't worry, hindi po ako nagpo-promote para magkapera po dito. This is a merely advice, wala po tong bayad. So, just let me know po kung kailangan nyo po ng assistance or mag-cheer up po sa inyo. So, yun lang po. Thank you so much. This is Isa, once again. So, abangan nyo po yung mga susunod na videos and tips ko upang sa ganon, hindi po tayo mawalan ng pag-asa. Dahil sa buhay naman, habang nabubuhay, may pag-asa. Thank you. Bye-bye.